May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Maharlika ng Hello po sa ating lahat, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig at lalo na yung mga sumusubaybay sa ating channel. Muli, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng Deuteronomy. Deuteronomy, Kabanata Siyam, hindi dahil sa katuwiran ng mga Israelita. Makinig kayo mga Israelita, malapit na kayong tumawid sa ilog Jordan upang pumasok at maangkin ang lupain mula sa mga bansang mas malaki at mas malakas kaysa sa inyo, na may malalaking lungsod na may mga pader hanggang langit. Ang mga tao ay malalakas at matatangkad, mga Anakite. Alam ninyo ang tungkol sa kanila at narinig ninyo ang sinasabi, sino ang makakalaban sa mga Anakite? Ngunit maging tiwala kayo ngayon na si Yahweh, ang ating alahayam, ay siya na nauuna sa inyo tulad ng isang nagliliyab na apoy. Wawasakin niya sila, pasusukuin niya sila sa inyong paningin. At kayo ay magpapalayas sa kanila at lilipulin sila ng mabilis, tulad ng ipinangako ni Yahweh. Okay. Pagkatapos palayasin ni Yahweh na ating alahayam ang mga ito sa inyong harapan, huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, dinala ako ni Yahweh dito upang angkinin ang lupain na ito dahil sa aking katuwiran. Hindi dahil sa inyong katuwiran o integridad kaya pinalalayas ni Yahweh ang mga ito, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito. Okay. Si Yahweh, ang ating alahayam, ay magpapalayas sa kanila, hindi dahil sa inyong katuwiran, kundi dahil nais niyang tuparin ang kanyang tipan sa inyong mga ninuno, kay Abraham, Isaac at Jacob. Unawain ninyo na sa kabila ng inyong pagiging matigas ang ulo, pinalalayas ni Yahweh, ang ating alahayam, ang mga Kanaanite, sapagkat ang lupain at kayo ay kanyang mana. Ayun. So, alalahanin niyo, hindi kayo mabait. Ginagamit ko lang kayo para paalisin yung mga Kanaanite. Dahil ang lupa at kayo ay mana ni Yahweh. Parang ganun ibig sabihin na. Kung yung sabihin mabait kayo, kaya ako kayo tutulungan. Parang ganun. Ang ginintuong guya. Okay. Alalahanin ninyo ito at huwag kalimutan kung paano ninyo ginising ang galit ni Yahweh, ang ating alahayam, sa ilang. Mula sa araw na kayo ay umalis sa Egypt hanggang sa kayo ay dumating dito, kayo ay naging mapaghimagsik laban kay Yahweh. Sa Horeb, ginising ninyo ang galit ni Yahweh, kaya't siya ay nagalit ng sukdulan upang wasakin kayo. Nang ako ay umakyat sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na lapis lazuli, ang mga tapyas ng tipan na ginawa ni Yahweh sa inyo, ako ay nanatili sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay at hindi uminom ng tubig. Si Yahweh ang alhayam mula sa apoy sa bundok ay sumulat gamit ang kanyang daliri ng mga utos sa 2 tapyas na lapis lazuli sa araw ng pagtitipon. No, sa araw ng pagtitipon. Ano kayong pagtitipon to? Ano season, no? So, actually, itong daliri ng mga, kanyang daliri, isip yung laser to eh. Kaya Hindi wala ba yung silang... araw ng pagtitipon, pinapunta niya lahat ng mga Israelita sa may paanan ng bundok? Tapos si Moses lang ang umakyat at saka si Joshua? Kaya siguro na-board yung mga Oo. yun kaya gumawa ng gintong guya. Oo, na-board No? sila. Nag-aalay ng kung ano-ano.
At saka Kasi ano, 'di ba nga napakahaba kasi ng katumbas na panahon sa atin oo. sa Mahaba ang paano. araw niyan, sis. Oo. Matagal ang Pero isang araw. pero kay Hawa ano lang yung segundo lang. Sandali. Oo. Sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi, ibinigay sa akin ni Yahawa ang 2 tapyas na lapis lazuli. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahawa, bumaba ka agad sapagkat ang iyong mga tao na iyong inilabas mula sa Egypt ay naging mapagsamba sa idolo. Mabilis silang lumihis sa inutos ko sa kanila at gumawa ng isang idolo para sa kanilang sarili. Ayun. At sinabi sa akin ni Yahawa, nakita ko sila at sila ay talagang mga taong matigas ang ulo. Pabayaan mo ako upang mawasa ko sila at burahin ang kanilang mga pangalan mula sa ilalim ng langit at gagawin kita na isang bansang mas malakas at mas marami kaysa sa kanila. So gusto niyang ulitin yung pangako niya kay Abraham. Magre-reset uli siya at pagmumula naman ay si Moses, hindi na si Abraham, no, ng mga tao. Kaya't ako ay bumalik at bumaba mula sa bundok habang ito ay nagliliyab sa apoy, at ang 2 tapyas na lapis lazuli ng tipan ay nasa aking mga kamay. Nang ako ay tumingin, nakita ko na kayo ay nagkasala laban kay Yahawa ang ating alahayam. Gumawa kayo para sa inyong sarili ng isang idolo na hugis guya. Mabilis kayong lumihis sa landas na iniutos sa inyo ni Yahawa. Kaya't inihagis ko sa kanila ang 2 tapyas. Pinagpira-piraso ang mga ito sa inyong harapan. Kainit ng ulo, no? Pagkatapos, muli akong nagpatira pa sa harap ni Yahawa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay at hindi uminom ng tubig dahil sa lahat ng kasalanan na inyong nagawa na gumawa ng masama sa paningin ni Yahawa at sa gayon ay ginising ang kanyang galit. So aside dun sa 40 days and 40 nights sa nakaharap si Yahawa, nagpatira pa uli siya ng another 40 days and 40 nights? Mm. Fasting? O, bali 80 days. Oo. Grabe. Okay, verse 19. Natakot ako sa galit at puot ni Yahawa, sapagkat siya ay nagalit ng husto sa inyo upang wasakin kayo. Ngunit muli, nakinig si Yahawa sa akin. Ako. Verse 20. At si Yahawa ay nagalit ng husto kay Aaron upang siya ay wasakin. Ngunit sa panahong iyon, nanalangin din ako para kay Aaron. Gayun din, kinuha ko ang inyong makasalanang bagay, ang guya na inyong ginawa, at sinunog ito sa apoy. Pagkatapos, dinurog ko ito at giniling hanggang maging pinong alikabok, at inihagis ang alikabok sa isang sapa na dumadaloy mula sa bundok. Ginising din ninyo ang galit ni Yahawa sa Tabera, sa Masa, at sa Kibrot Hataava. At O 'di nang ba? kayo ay Oo. Yan Oo, yung yan yung pinag-uusapan natin kanina, 'di ba? Paano oo, nade-defile ang mga mga ginto't pilak, 'di ba? Na-defiled siya kung ito ay oo. ginagamit, So talagang ginawa nilang pinaudo niya. mga idolo, 'di ba? Pag ginawa nilang idolo, So, itong mga oo. ginto't pilak, defiled na siya. Kaya ang ginawa ni Moses dito, dinurog niya na parang alikabok at inihagis sa sapa. Oo. So, ibig sabihin, ang mga, pala, yung mga sundalo, pag may meron silang nasamsami, hindi pala kasama doon ng mga idolo, mga alahas lang, no? Ang mga alahas lang yun. Okay. Oo. Kaya Okay. kapag Verse nanalo 23. sila sa Oo. labanan, mga samsam nila yun. Pero kung Oo. yun Pero ay ang mga mga idolo, idolo, hindi nila pinupulbos pwede, pala, no? hindi nila pwedeng ihandog Okay. yun kay Hawa. Okay. Verse 23. At nang kayo ay ipadala ni Yahawa mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya, umakyat kayo at angkinin ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit kayo ay naghimagsik laban sa utos ni Yahawa, ang ating alayam. Hindi kayo nagtiwala sa kanya o sumunod sa kanya. Kayo ay naging mapaghimagsik laban kay Yahawa mula pa noong nakilala ko kayo.
Ako ay nagpatira pa sa harap ni Yahweh sa loob ng 40 araw at 40 gabi dahil sinabi ni Yahweh na wawasakin niya kayo. Ako ay nanalangin kay Yahweh at sinabi, Makapangyarihang Yahweh, huwag ninyong wasakin ang inyong mga tao, ang inyong mana na inyong iniligtas sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at inilabas mula sa Egypt sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag ninyong bigyan pansin ang katigasan ng ulo ng mga taong ito, ang kanilang kasamaan at kasalanan. Kung hindi, ang bansang pinagkuhanan ninyo sa amin ay magsasabi, dahil hindi kayang dalhin ni Yahweh ang mga ito sa lupain na kanyang ipinangako sa kanila, at dahil kinamuhian niya sila, inilabas niya sila upang patayin sa ilang. Ngunit sila ay inyong mga tao, ang inyong mana na inyong inilabas sa pamamagitan ng inyong kamay at dakilang kapangyarihan. Talagang Oo, puspos na pagmamakaawa ni grabe Moses. yung malasakit ni Moses eh. At saka yung mga pangako, lagi Oo, nire-remind. laging nire-remind yung pangako. Oo, oo. Paglilinaw, ganyan kagaling ang abogado ng mga Israelita. Oo. Oo. Paglilinaw, ang talatang ito ay isa pang paghahayag tungkol sa dalawang kalikasan na makapangyarihang alahayam. Dito, sinasabi ni Moses na ang mga Israelita at ang lupain ay mana ni Yahweh. Tiyak na tinutukoy ni Moses si Yahweh, ang anak, na nagmana ng mga Israelita mula kay Yahweh, ang ama. Ito ay nagpapatunay ng dalawang bagay. Si Yahweh, ang anak, ay umiiral at naroroon bago pa siya ipanganak sa laman. Si Yahweh, ang anak, ang nagpalaya sa mga Israelita mula sa Egypt bilang kanyang mana mula kay Yahweh, ang ama. Katulad nito, si Yahweh, ang anak, ay nagsalita tungkol sa mga Israelita bilang kanyang mana sa Joel 3 verse 2. Okay, so malinaw na isa lang ang ginagamit nilang pangalan nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero nung nagkatawang tao, siya ay naging Yahweh Shai. Okay. Okay, Kabanata 10. May mga reaction po ba or katanungan? Proceed tayo sa Kabanata 10 kung wala. Okay. Mga tapyas na tulad ng una. Siguro yung lapis lazuli. Tulad. Sa panahong iyon, sinabi ni Yahweh sa akin, maglilok ka ng 2 tapyas na lapis lazuli na tulad ng mga una at umakyat ka sa akin sa bundok. Gumawa ka rin ng isang kahoy na kaban. So dito, ang parang dahil binasag ni Moses ang unang lapis lazuli, mga tapyas, ngayon siya mismo ang magpro-provide sa sarili niya ng lapis lazuli. Hindi na ang aba. Tapos pinagawa siya ng isang kahoy na kaban. Isusulat ko sa mga tapyas ang mga salitang nasa unang tapyas na iyong sinira. Pagkatapos ilalagay mo ang mga ito sa kaban. Kaya't gumawa ako ng kaban mula sa kahoy ng akasya at humabi ng 2 tapyas na bato na tulad ng una. At umakyat ako sa bundok na daladala ang 2 tapyas na lapis lazuli. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na ito ang kanyang naisulat noon, ang mga pangunahing kautusan na kanyang ipinahayag sa inyo sa bundok, mula sa apoy sa araw ng pagtitipon. At ibinigay ni Yahweh ang mga ito sa akin. Pagkatapos, bumaba ako mula sa bundok at inilagay ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa, ayon sa iniutos sa akin ni Yahweh, at naroon ang mga ito hanggang ngayon. Verse 6. Nasaan na kaya itong kaban ng tipan na to? Nasa Ethiopia nga ba? Siguro. Okay. Hayaan natin na isipin nila nasa Ethiopia. Oo. Verse 6. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa mga balon ng Bene Jaakan patungong Mosera. Doon namatay si Aaron at inilibing at si Eleazar na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang saserdote. Mula roon, naglakbay sila patungong Gudgoda at pagkatapos ay sa Jotbata, isang lupain na may mga batis ng tubig. Sa panahong iyon, itinalaga ni Yahweh ang tribo ni Levi
upang magdala ng kabanang tipan ni Yahawa. Tumayo sa harap ni Yahawa upang maglingkod at magbigay ng mga pagpapala sa kanyang pangalan, tulad ng ginagawa nila hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Levita ay walang bahagi o mana sa kanilang mga kapatid na Israelita, sapagkat si Yahawa ang kanilang mana, tulad ng sinabi sa kanila ni Yahawa ang ating alahayam. Ngayon, ako ay nanatili sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi, tulad ng ginawa ko sa unang pagkakataon, at nakinig din sa akin si Yahawa sa panahong ito. Hindi niya nais na wasakin kayo. Sinabi sa akin ni Hawa, humayo ka at pangunahan mo ang mga tao sa kanilang paglalakbay upang sila ay makapasok at maangkin ang lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno na ibabalik para sa kanila. Alayada. Salamat sa ating mga ninuno at Oo. nakipagtipan kay Abayaw. Kundi Salamat ay na lang at nandito na naging tapat tayo. sila kaya Hawa. Oo. Sina Abraham, Isaac at Jacob, kundi wala na tayo. Magpasakop kay Yahawa. At ngayon, mga Israelita, ang hinihingi sa inyo ni Yahawa, ang anak, ay ang magpasakop kayo kay Yahawa ang ama. Lumakad ng may katuwiran sa pagsunod sa kanya. Mahalin siya, paglingkuran siya ng buong puso at buong kaluluwa. At sundin ang kanyang mga utos at alituntunin na Ah, ibinibigay ko sa inyo ngayon okay pa para sa din, inyong okay pa rin ba kabutihan. 'to, yung kaluluwa? Ano po? Kasi parang pinalitan natin 'to, yung Ng kaluluwa, paglingkuran siya ng buong puso at buong pagkatao. pagkatao. Okay, sige. Oo. Ano gusto niyo lagyan natin kaluluwa pero pagkatao, lagyan natin ng Bracket? kaluluwa, tapos bracket Kasi pagkatao. sabi, 'di ba sabi ng mensahero, ang kaluluwa ay ano, ah, hindi niya nito pinagagamit dahil Oo. Pero introduce mo, ginagamit in- ng mga pero save tagapagturo our bilang multo. souls. Save our souls kasi. Ibig sabihin, Ah, kaluluwa, para ini-introduce natin na ang kaluluwa ay ang buong pagkatao. oo. Buong kaluluwa o buong pagkatao. O, lagyan natin buong pagkatao. Yun nga, buong pagkatao na nga siya. Buong kaluluwa kasi. Hindi, lagyan ko ng bracket na yung buong kaluluwa ay buong pagkatao. So, kaluluwa muna. Oo, buong kaluluwa, bracket buong Tapos, pagkatao. Kasi gawing 11. Para ito, parang ini-introduce mo na yung kaluluwa sa atin ay buong pagkatao. First time ba lang natin to na Hindi natin na-introduce sa hindi, una no? oo, hindi natin napansin ito. Oo, okay. Buong kaluluwa ay buong Mhm. pagkatao. At sundin ang kanyang mga utos at alituntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon para sa inyong kabutihan. So, ang kaluluwa pala ay buong pagkatao. May katawan, Mhm. diwa at ano, consciousness, no? Oo, oo. Buong pagkatao, katawan at diwa. Mm. Verse 14, sapagkat ang langit, ang lupa at ang lahat ng narito ay pag-aari ni Yahawa ang ating alahayam. Gayunpaman, itinangi ni Yahawa ang ating mga ninuno at minahal sila at pinili niya kayo, ang kanilang mga inapo, higit sa lahat ng mga bansa. Yada. Kaya't linisin ninyo ang inyong mga puso at huwag nang maging matigas ang inyong ulo. Okay. Sapagkat si Yahawa, ang ating alahayam, ay ang makapangyarihang hari ng mga hari, ang makapangyarihan at kahanga-hanga na hindi nagtatangi at hindi tumatanggap ng suhol. Ano pa yung tatanggapin niya ng suhol? Siya ang may lalang ng lahat, Oo. Verse 18, ipaglalaban niya ang mga ulila, ang mga balo, at nagbibigay ng pagkain at damit sa mga dayuhang naninirahan kasama ninyo.
At dapat ninyong tratuhin ng patas ang mga dayuhan sapagkat kayo rin ay minsang mga dayuhan sa Egypt. So maging patas. Magpasakop. Pero yung yung mga mananakop na dayuhan, paano yun? Lipulin. No? Okay, verse Depende, 20. oo. Oo. Kasi ang sinabi naman Zero, pag sinabing dayuhan, yung mga hindi Israelita. Wala siyang Oo. sinabing ibang reason, no? Mm. Basta dayuhan yun. Kasi sila, magkakasama sila sa komunidad, napakalaking komunidad. Yung neighbor, pag sinabing neighbor, is kapwa Israelita. Pero pag dayuhan, labas ng kanilang ibig sabihin, hindi Israelita. Kasi Foreigner. magkakasama sila isang buong bansa, no? Isang bayan. Baka foreigner. Oo, yung foreigner, dayuhan. Pag Mm. sinabing Pero kapag okay, ano, pag 'di ba, hindi kapag Israelita. Okay, verse mananakop, 20. Magpasakop kayo kay Yahweh ang alahayam at paglingkuran siya. Kumapit kayo sa kanya at pakabanalin ang kanyang pangalan. Siya ang inyong pupurihin. Siya ang alahayam na gumawa para sa inyo ng mga dakila at kahangahangang kababalaghang inyong nakita ng inyong sariling mga mata. Ang inyong mga ninuno na bumaba sa Egypt ay 70 sa bilang. At ngayon ay ginawa kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, na kasing dami ng mga bituin sa langit. At tandaan, ito ay tumutukoy kay Jacob, Israel, sa Genesis 46 verse 27 at sa Exodus 1 verse 5. O mga kasing yan. dami ng mga bituin sa langit. So Mm. ito yung sinasabing Israel na ang ibig sabihin na si Jacob, yung mga binhi ni Jacob, Mm. Israel. Okay, kabanata. May mga katatungan, ano lang po, reaction. Kabanata 11. Mahalin at sundin si Yahweh. Mahalin si Yahweh, ang ating alahayam, at laging manatili sa kanyang tipan at sundin ang kanyang mga batas, kautusan at mga tagubilin. So, iba yung batas, iba yung utos, at ang tagubilin, Yung mga minor, Tandaan ninyo ngayon na hindi ang inyong mga anak ang nakakita at nakaranas ng disiplina ni Yahweh, ang ating alahayam. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang makapangyarihang kamay, ang kanyang mga unat na bisig, ang mga tanda na kanyang ginawa at ang mga bagay na kanyang isinakatuparan sa gitna ng Egypt, kapwa kay Faraon ng Egypt at sa buong bansa nito. Ang kanyang ginawa sa hukbo ng Egypt, sa mga kabayo at karwahe nito, kung paano niya sila nilunod sa tubig ng dagat na pula habang sila ay humahabol sa inyo at kung paano dinala ni Yahweh ang pangmatagalang pagkasira sa kanila. Hindi ang inyong mga anak ang nakakita ng kanyang ginawa para sa inyo sa ilang. Hindi nila nakita ang ginawa ni Yahweh kina Datan at Abiram, mga anak ni Eliab na Rubenite, nang kanyang buksan ang lupa na lumulon sa kanila sa harap ng mga Israelita. Ang inyong sariling mga mata ang nakakita sa lahat ng dakilang bagay na ito na ginawa ni Yahweh. So, yung mga itong mga kausap niya, yung mga bata, 20 years old, pababa pa lang, Oo. mga nakasaksi. So, ang kanilang obligasyon ay iparating ito, isalin ang kasaysayang ito sa kanilang mga anak, no? At alam ko ang kasaysayang ito nakarating hanggang Mindanao eh. Meron pang mga katutubo doon na no read no write, pero sinasabi nila ang kanilang ninuno ay hinati ang dagat at tumawid. So, sino pa bang nakagawa na paghahati ng dagat kundi si Moses, no? Anyway, verse 8. Tandaan at sundin ang mga tagubilin na ibinibigay ko sa inyo ngayon upang kayo ay magkaroon ng lakas upang pumasok at angkinin ang lupang umaagos ng gatas at pulot-pukyutan sa kabila ng ilog Jordan. Kung susundin ninyo ang mga tagubilin at utos, kayo at ang inyong mga anak ay mananatili at mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Ang lupang inyong aariin ay hindi tulad ng lupain ng Egypt na inyong pinanggalingan
kung saan kayo ay nagtanim ng binhi at nag-irigasyon gamit ang inyong mga paa tulad ng sa isang hardin ng gulay. Ngunit ang lupain na inyong aariin sa kabila ng Ilog Jordan ay isang lupain ng mga bundok at lambak na dinidilig ng langit. Ito ay isang lupang pinagmamalasakitan ni Yahweh, ang ating alahayam. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon dito mula sa simula hanggang sa katapusan ng taon. So alalahanin natin na sa Goshen sila. Ang Goshen ay lupain sa Egypt na maraming kumbaga sa ilog, yun ang lagu sa papuntang Mediterranean Sea. So marami ng yan, maraming ilog. So tatapakan lang nila, nagkakaroon na sila ng irigasyon. Hindi na nila kailangang mag-igib at magdilig. Pero ang pupuntahan nila, ang Palestine, ay bulubundukin yan. Matataas, hilly ang topography niya. Kaya ang nagdidilig dyan ay ang ulan lang na nagmumula sa Mediterranean at saka sa Ilog Jordan. Kaya, kakaiba ang so kailangan nila mag-irrigation. At saka mga ubasan ang bagay na mga pananim, Verse 13, kaya kung tapat ninyong susundin ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mahalin si Yahweh ang alhayam at paglingkuran siya ng buong puso at buong pagkatao, ibibigay ko ang ulan sa inyong lupain sa takdang panahon. Ang ulan sa taglagas at tag-ulan, upang kayo ay makapag-ani ng inyong butil, bagong alak at langis ng olibo. Bibigyan ko rin ng damo ang inyong mga bukid para sa inyong mga hayop, at kayo ay kakain at masisiyahan. Mag-ingat kayo, baka kayo matukso at tumalikod upang sumamba sa mga idolo at yumukod sa kanila. Kung magkagayon, mag-aalab ang galit ni Yahweh laban sa inyo, at kanyang sasarahan ang langit upang hindi umulan at ang lupa ay hindi magbunga, at kayo ay madaling malilipol sa mabuting lupain na ibinibigay ni Yahweh sa inyo. So, kumbaga, ito ang ginagaya ng mga ngayon yung kinokontrol nila yung irrigation, tubig, Pero dito kasi, ang irrigation, ang magpapaulan ay ang kanilang pagsunod, katuwiran. Ngayon, magiging tagtuyot pag sila ay sumusuway. So, yun ang faucet pala, Pag sa katuwiran, pag sa kalikuan, magsasara ang langit. Kayo. Itanim ninyo ang mga salitang ito sa inyong mga puso at isipan. Itali ninyo ang mga ito bilang mga tanda sa inyong mga kamay at itali sa inyong mga noo. Literal ba ito mga sis? Itanim ninyo ang mga salitang ito sa inyong mga puso at isipan. Itali ninyo ang mga ito bilang mga tanda sa inyong mga kamay at itali sa inyong mga noo. Ang alam ko, ang ito kasi literal... yung sinasabi ni Sultan, 'di ba? Ang mensahero. sinasabi ng mensahero na ito daw ay kailangan sa lahat ng pagkakataon ay babanggitin mo sa iyong mga anak, at lagi mong tatandaan, kumbaga, kahit sa ano man ang Sa ginagawa buhay. mo, ilalagay mo sa puso't isipan mo ang lahat ng mga kautusan na to. At habang inaaral mo at habang ikinikwento mo ito, ay naisusulat daw ito sa iyong puso't isipan. Which is totoo naman talaga. Kung uulit-ulitin mo yan, palagi mong inuulit-ulit, naisusulat na dahil nami-memorize mo na, di ba? Oo. Tsaka Kaya lang itali kasi, ninyo. binigyan kasi ito ng literal na interpretasyon ng mga Pariseo. Kaya makikita mo yung mga Pariseo, may mga tali sila sa baywang, may tali sa noo, na mayroong mga nakasulat. Kasi literal yung kanilang pagkaintindi nito. Oo. Mga itali sa mga kamay, ibig sabihin yun, sa mga gawain mo. Lahat ng ginagawa mo, ibig Righteous, diba? sabihin, naroon pa rin ang iyong diwa sa pagsunod sa mga kautusan. Oo. Itali sa inyong mga noo, yung banal na pangalan, di ba? Oh. Isa. Hindi, yung yun. Oo, Hindi so yung mga ang ipinapatali sa yung mga kautusan.
Oo. Hindi yung banal na pangalan. Ay, hindi Kasi ba? O mga ang banal kautusan, na lagi pangalan isipin. ay tanging pinahintulutan lang itong gamitin ni Aaron. Oo, pero ibig sabihin, yung tatak kasi sa noo yun, di ba? Iba Oo, ba yung tali? Iba yung iba, tatak? Okay. iba yun. Okay. Ang ibig sabihin Itali, ikaw mismo ang ang Oo. laging aalalahanin ang mga Laging kautusan. aalalahanin mo. Kasi Oo, paano mo okay. naman isusulat yan sa puso't isipan mo? Sige nga. Oo nga, yun Kung na nga literal. eh. Oh, Kung kung literal, literal baka mo may yung patato. i-interpret, di ba? Baka may tatato That yan, is no? impossible. Oo, Kaya kaya pala yung mga sa Roman, di ba? Sa Hmm. Catholic may mga mga Oo, may belt mga sila. ano sila, yung mga na kasulatan, ah, sinusulat nila doon sa kanilang mga sa ipod, ano ba 'yon? Turban, ganun. Oo. Okay, verse 19. Ituro ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ang mga ito kapag kayo ay nakaupo sa inyong tahanan at kapag Mm, kayo ay naglalakad sa daan, kapag kayo ay mm. nahihiga at kapag kayo ay bumabangon. Yes, sa Naku, kung lahat ng gagawin ko to oras. sis, alam mo sis, kung gagawin ko Hmm. to, debate ang mangyayari. Pag mag-isa ka lang, hirap. Pero Oo. ginagawa ko yan. May authority kasi bro. Oo. Kumbaga Ginagawa ko pinagkikipwersa. yan. Hmm. Pero Kaya pag nga, sa ako, lahat ng pagkakataon, dapat binabanggit mo yung mga Oo. kautusan. Tsaka naipaliwanag ko rin sa kanila na hindi sa lakas mo, hindi sa talino mo, hindi sa sarili mo ka magtatagumpay. Yun ay sa connection mo sa alayam, sa pagsunod mo sa covenant. Yan laging sinasabi ko sa kanila. Kahit anong strive mo, kung wala ka sa kalooban, kung wala kang kalooban mo sa covenant at ang alahayam, hindi ka magtatagumpay. Yan lagi kong sinasabi sa pagsunod. kanila. Oo. At Kung saka hindi ka yung susunod. katuwiran, bro. Kasi Mm. nadaanan namin sa chapter 6 kanina, yung definition ng katuwiran, ng righteousness. Ang ibig sabihin daw nito ay Naka-late ako nun, pagsunod, late ako. Oo. oo, Ang sumusunod, pagsunod sa lahat ng Maingat, mga, maingat na pagsunod. maingat na mama. pagsunod sa mga batas at alituntunin ng alahayam. Oo. Napakinggan mo yun, Bunso? Oo. Tapos Dapat. yun nga, napag-usapan din namin kanina Mm. na ito ay inihahalin tulad doon sa 10 virgins na Mm. parehas sila naghihintay at mayroong langis. Mm. So, etong yung 5 na mga wise, sila yung maingat na sumusunod sa mga kautusan at alituntunin ng alahayam. Ngunit yung 5 na nahangal, sila yung mga pumasok lang sa covenant ngunit hindi maingat na sumunod dahil mga naging Mm. kampante sa kanilang mga Mm. gawain. Kaya sila ay naiwan. So, kaya yun yun ang siguro yung oo. sinasabi na they come short of the glory of Alahayam, no? Oo. Parang yung panaginip mo, sis, na yung hindi pwede yung kalahati. Oo. Dapat buo yung Hmm. nagtatahip. Oo. 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 Hindi pwede yung Hindi ano talaga lang, yung kulang. lang. So, Yun na nahahalin explanation tulad din niya. dito yung yun nga, yung talinghaga na yun ng 10 virgins. Ang nakakatakot kasi dyan talaga, katulad natin, mayroon tayong shineran na sinabi mo ganito, sinabi mo na ganyan. Na-share mo na. Hmm. So, hindi niya tinanggap. Di ba meron dun sa Sabat na sinasabi ng taga BTK na once na nalaman mo na yon at hindi mo tinanggap, malaking kasalanan yun sa Di ba, alaya. yun? Yung kasalanang walang kapatawaran. Yung alam mo Katapatan. na ang Oo, katotohanan, ngunit hindi mo ito hindi mo tinanggap at tinanggap, hindi mo isinagawa. ginagawa. Oo. Ayaw mo tanggapin, ayaw mo umalis doon sa Babylonia. Yun ang Oo. mabigat. Yun ang mabigat doon. Oo. Hindi lahat, Unpardonable nga daw eh.
Oo. Kaya ano minsan, pag sinabi ko to sa'yo at hindi mo tinanggap, naku, yari ka eh. Yun ang lagi nasa isip ko eh. Oo. Pero mas Marami ako. mabigat, yung tinanggap mo na, tinalikuran mo pa. Oo, Ay, iba yun. yun. Ayun Oo, ang yun. Yun ang Oo. kaninang pinapakinggan Oo. namin na Pag, mensahe ng mensahero. walang pardon yun. Walang Oo. kapatawaran yun. Pero merong ah, ano ba Nasabi yan? niya nga, 1% na lang ang chance nyo na makabalik. Meron. Paano ba Sis, yun? ano yung sinabi, yung na ano mo na, ah, kung ano yung kinumpara niya, nag-anoint, paano palang Oo. anointing ng Yung mesero? anointing, Ano? oo, anointing ni Moses at saka anointing niya na Mm. tinanggap sa alahayam ay pareho lang daw. Mm. Nung binanggit niya yun ay umiyak pa siya. Kasi sabi niya, ang tinanggap ni Moses ay ang langis na inanoint daw kay Moses ay ang covenant. At yun din daw ang langis na inanoint sa kanya ng alayam. Ibinuhos daw sa kanya ang langis ng covenant. Mm. Nang hindi niya, kumbaga, kasi nung time na yun ayaw niya pang tanggapin na siya ang mensahero. Pero nung binuhos daw sa kanya ng alahayam ang langis ng covenant, doon pa lang niya natanggap. Mm. At biglang nagbago ang lahat ng kanyang ang kumbaga buong puso't isipan niya ay binago ng alahayam. Nagkaroon pa nga daw siya ng ng panata na hanggat hindi hindi niya daw nabubuo ay nare-restore ang priesthood at hindi napapublish ang restored na Torah and covenant, hindi siya magpapaputol ng buhok. So sis, Mm. napakabigat pala ng ng mga nag-reject sa Oo. mensahero at nangutya sa kanya. Ibig sabihin yung covenant ang kanilang Yes, oo. kinukutya Oo, nila yung rito. Kaya nga covenant sabi pala. niya, yung Mm. lahat ng kumukutya sa kanya at to, yung lahat ng mga, Nakipag-connive oo, sa kanya, against sa oo, kanya. yung mga nag-against sa kanya, hindi naman ako ang nire-reject nyo, kundi yung covenant. Kaya sabi, kapag kayo ay natagpas, na lumabas sa covenant, kahit umiyak pa kayo ng dugo, Nako, ibig 1% na sabihin, lang ang chance nyo na makabalik. malaking authority pala ang binigay sa kanya. Yes, sobra nalaki ng authority. Mm. Hindi Kaya, na lang na kaya nga sabi ko sa nasabi. inyo kanina, Mm. pasok na kayo sa Zoom kasi sinishare ko yung yung Q&A na nagbibigay ng mensahe ang mensahero tungkol diyan. Mm. Tsaka, Mm. alala, naka-recorded tayo, ha? Mhm. Mm. Okay. Mm. Okay, tapusin natin yung verse 20. Okay, Mm. sige. Okay. Isulat ninyo ang mga ito sa mga pintuan ng inyong mga bahay at sa inyong mga tarangkahan. So, upang ang inyong mga araw ay tumagal sa lupain na ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. So, anong isusulat dito sis? Yung covenant? Hindi, Ibig sa sabihin yung tahanan yan eh. foundation. Sa Hindi, ibig tahanan, sabihin, Oo, tahanan ang sinasabi niyang pamilya. oo, oo, tsaka pundasyon, yun ang maging oo, pundasyon ninyo, yung Oo, covenant. oo, covenant yun ng ang buong magiging pamilya niyo. pundasyon mo Oo, dapat hindi talagang sa loob ng magdududel. iyong tahanan. Okay. So, yun ang Pero sa totoo yun lang, ang, tama nga yung Mm. sinasabi niyo. Pag mayroon kang ang authority sa bahay, madali mo siyang implement. Oo. Pag may authority ka sa bahay, madali mo siyang implement. Kaya lang ako nga kasi hindi nga ako namimilit. Pag ayaw, binibigyan ko na lang ng ng
verse o binibigay ko yung Ten Commandments. Sinabi kasi anak sa Ten Commandments ganito. Tapos ganito yung mga kaparusahan. Ganun lang, hindi ko nilang pinipilit kasi sabi nga ng sultan, walang sapilitan. Yung Mm. gusto lang umintindi at gusto lang makaunawa at pumasok, yun lang ang concentrating. At hindi Kaya mo Basta naman, naman talaga puwedeng ano, hindi naman talaga mm, tayo puwedeng mamilit. Hindi pero natin sinasabi puwedeng niya. ipilit haba sa ang kanila namimili eh. dahil Oo. Pero sila ito ba ang sinasabi ko, pumipili. ito sinasabi ko sa uli. Sinasabi ko sa kanila, hindi ako anak o sa kung sino pamangkin ko anak din ang tawag ko na ang sasagip sa'yo. Hindi porke representante ako ng pamilya natin, masasagip ko kayo. Si pinaliwanag ko nga na kahit yung tatlong pinaka-righteous ka ako sa Bible, hindi nila kayang sagipin yung pamilya nila, kundi ang sarili lang nila. Hmm. Kasi anak, pag-aari tayo ng alaya. Bawat isa ang lalapit sa kanya, hindi yung isa sama lahat. So, Hmm. ikaw sasagip sa kaluluwa mo, ikaw ang sasagip sa susunod na buhay mo. Yun lagi Kaya ko nga sinasabi. napakahalaga bro ng pagsasaliksik ng katotohanan. Kasi hindi natin kayang iligtas ang ano ang Ating kapwa mga natin sarili. at ang maging ang ating mga sarili kung hindi natin alam ito. Opo, Kaya nga opo. sinasabi ko din dito sa aking mga kasama, hindi nyo kayang iligtas ang aking kaluluwa at hindi ko rin kayo kayang iligtas. Tanging Mm, ang magliligtas sa atin ay ang katotohanan, ang pagtanggap natin nitong katotohanan. mm. Kaya nga po ano Oo. Mm. kaya nga po ang mga bata ang nakikita ko, yung mga nakikita ko naman na yung next generation natin. Ano na to, yung nagsimula na talaga. Nagsimula na to kumalat. Ako ang laki ng ano ko pananalig ko na hindi na to mapuputol, dadami at dadami to. Kasi Mm. Di ba? may mga bata na anuhan na napunlaan na ng turo ng messenger na naipakilala na yung tunay na pangalan pati yung Ten Commandments. Sa ngayon kasi hindi pa natin nakikita yon. Pero Mm. iba yung pakiramdam ko na talagang kakalat na siya. Nagsisimula na siyang kumalat. Basta na itanim na bro, tutubo din yan. Mm. Oo, Tapos mabuti nga hindi lang naman. yon. Sinasabi ko yung mga nangyayari, yung mga current events na nangyayari sa buong mundo. Sinasabi ko kasi yan ganyan. Kaya nga yung paliwanag ko nga yung dun sa panganay ko nga. O dati gusto niya ng Starbucks ngayon. Ayaw niya na. Kahit ni isang ayaw niya. Kasi nga nakita niya yung mga tumutulong doon against doon sa sa mga Palestinian doon na ginegera. Nakita niya lahat 'yon. So, ibig sabihin na nakapagsimula na. Doon ang inaano ko nakapagsimula na. Maraming hindi man siya mabuksan ng todo, pero may pupunla niya 'yon sa supling niya. Mm. Yun ang mga inaasahan ko. Katulad niya ni Marian. Pag nagkaroon din siya ng supling, yun din ituturo niya. Hangga't maaari, kahit isa man lang sa pamilya o dalawa o sino man. Tulad yung pamangkin ko, yun na, sinusunod Marian, niya na yun. Oo, marinig ka. yung sinusunod na yung pamangkin ko na nasa si Jota. Pati Dahil lahat, sa tinatanong Aldo. niya. Tinatanong niya kung ano po ba yung ano niyan, yung sa mga tindahan. Kaya pag hindi daw siya sigurado na siya kumakain, tapos umuwi na sa bahay. Ibig sabihin na-start na yung naipunla. Isa, iganon din ang gagawin niya sa mga anak niya. So, yun na yun. Yun, doon ko nakita yung pag-asa. Doon ko talaga nakita yung pag-asa na may pag-asa. May pag-asa na may tuloy-tuloy. Kaya siguro ang gagawin na nga lang natin, kaya sabi ko nga sa inyo napalo nga ako eh. Ayahan lang natin ito. Gawin lang natin yung gusto ng ating alahayam. Ayahan na natin to. Siya na ang bahala sa lahat. Basta gawin na lang natin to. Bahala na siya. Ganun na lang yun nasa isip ko. Hindi tayo magbibigay ng konklusyon, kundi siya. Oh, basta Basta gawin pakita na lang lang natin yung kung paano yung, natin ito sinusunod. may sinasunod-sunod. Yun ang trabaho natin. Maging witness nga tayo. Oo. Yun ang binigay sa atin ng ating dakilang Haring Yahawa siya. Na kayo, maging witness kayo. Kasi yung messenger, mag-aano yan. Maglalatag yan. At kayo naman, mag-witness kayo. Yada. Oh, kaya
Yun, Okay. tuloy po tayo. Tuloy natin. Verse 22. Verse 22, kung maingat ninyong susundin ang lahat ng mga utos na kanyang ibinigay, na mahalin si Yahwa ang alahayam, na mamuhay ng naaayon sa tipan at pagsunod sa mga batas, kautusan at mga tuntunin, kung gayon ay palalayasin ni Yahwa ang lahat ng mga bansang ito sa inyong paningin, at matatalo ninyo ang mga bansang mas malaki at mas malakas kaysa sa inyo. Ang bawat Yada. lugar Ganda. Okay. Ang Mm. bawat lugar na inyong tutuntungan ay magiging inyo. Ang inyong Yada. teritoryo ay magmumula Yada. sa disyerto hanggang sa Mm. Lebanon, Mm. at mula sa ilog Euphrates hanggang sa dagat Mediterranean. Walang sinuman ang makakalaban sa inyo. Si Yahwa ang ating alahayam, ayon sa kanyang pangako sa inyo, ay magpapadala ng takot at pangamba sa inyong mga kaaway saan man kayo pumunta. Yada. Yada. Tingnan ninyo, inilalagay ko sa harap ninyo ngayon ang mga pagpapala at mga sumpa. O, bahala ka na mamili dyan kung alin ang gusto mo. No? Mm. Ang mga So, pagpapala, kung susundin ninyo ang kalooban ni Yahwa, ang ating alahayam. Mga sumpa, kung hindi ninyo susundin, kahit ang pinakamaliit sa mga utos ng alahayam. Kung kayo ay sasamba sa mga idolo at maglilingkod Mm. sa mga relihiyon ng mga taong walang yan talaga, batas. no? Yada. Yan talaga, no? Ang Oo. bottom line niya talaga yan, ano? Mga taong walang Galit. batas ang Talagang gagayahin yan nyo. ang Nako, kinasusuklaman ng lawless. alahayam. Pinasusuklaman niya talaga yan, ano? Kasi Yung iba, bro, ang yung iba isang problema pardonable, eh. kasi ganito. Pag Mm. nag-share ka ng salita, oo. Mm. Sige. Halimbawa, nag-share ka, halimbawa, ganito, nag-share ka, tapos nagbigay ka ng verse, chinali siya, nagbigay ka ng verse, tapos sabihin nila, obsolete na kasi yan, luma na nga yan, lumang tipan na yan. Di ba, Mm. namatay na nga ang ang hirap ipaliwanag sa mga hindi naniniwala sa lumang tipan. Kasi Ako, sabihin nila, ano, wala na nga, kaya nga old na yan eh. Kasi yun ang deception. Yan ang deception ng kasi, religion. Kasi ako, na yan. Sabi ko, pero hindi. ito, Kailanman yan ako. pero hindi ko siya ganyan binabanatan, eh. Binabanatan ko siya sa kulay. Binabanatan ko siya Oo. sa behavior. Yung Yung mga behavior ng ano. reasonable. Yung mga Oo, reasonable doon ko kausap. inaano, sabi ko, di ba? O, di ba, hindi niyo ba napansin? Bakit, bakit ganon? Bakit galit na galit sila sa Middle East? Bakit? Ba't galit na galit sila sa China? Bakit? Oh, kasi, meron kasing isang bagay na kinamumuhian nila. Ano po ba yun? Dalawa yun, sabi ko. Yung paraan ng pagdadasal at saka yung kasuotan. Napapansin mo ba na sa mga movie ka ako? O di ba ang suot ng mga Israelites same dun sa mga taga Middle East, yung mga tinatawag na Muslim. O di napapaano ngayon sila, pati yung pagsamba kasi ganoon. Ganoon talaga tayo nung araw. Doon na nagsisimula yung ano natin. Tapos sasabihin, sir, iba yung sinasabi mo ah. O yun, magkakaanuhan na kami. Pero lang isang taxi driver kasi nga, ang sinabi niya sa akin tag nito, yung turo daw ni Moises, ano na daw, luma na nga yun, nga ganyan. Iba na. Isa lang na-encounter ko. Yun na. Oo. Mm-mm. Pero pagka ganun, ini-stop ko Okay. na. Inuuhan ko na lang. Saka yung mga walang masyadong alam sa kasulatan. Kasi tulad nung dati, walang naman nagdidiscuss. Puro salmo lang at saka sermon ang maririnig mo tuwing may misa eh. Pero pag So wala sinabi mo silang pa ganito, sis, di ba sabi mo, lalo na pag sinasabi ko, kung talagang banal ang Kristyanismo, bakit maraming magnanakaw sa atin? Binabanat ka. Pero bago ko sabihin yun, sinasabi ko, di ba yung JC, sabi ko, gano'n, doon ko binabanat na yun. Tapos sasabihin ko, paano kunyari ikaw? Anong pangalan mo? Di sabihin niya yung pangalan niya sa akin. Paano kung tinawag ka sa pangalan mong ganito? Lilingon ka ba? Papaisip siya gano'n. Yun, napapaisip. Yung mga gano'n. Doon ko binabanat eh. Kasi babanatan ko ng verse, ayaw nila eh. Kailangan banatan mo siya ng logic. Bro, sa laki mo yan, matatakot silang Hindi naman. tagayin ka. Hindi, pero sa logic ko sila tinitira.
sa Oo, logic, sabagay. at saka sa common sense. Doon ko sila binabanatan. Hindi ko sila binabanatan ng verse. Ayaw nila eh. Ayaw nila. Mm. Oo, lalo So na sa, pag yung sinasamba oh, nila, babanatan mo, naku, mag, ayaw nila. Pwede mo nang iano yung baka verse na magdoble yon. yung pamasahe mo, bro. Pag, Oh, pwede mo nang iano yung verse na yon pag namasahe mo na yung isip niya. Kailangan oo, makondisyon mo sabagay. muna yung isip niya. Oh. Saka na magbanat. I-open mo muna. Mm. Kailangan Isipin. maano mo muna, bakit ganito, bakit pinakikialaman nila tayo, mga ganun muna, banat. No, sa Uh, politics muna, no? Oo, Geopolitics. geopolitics muna ang banat ko. Oh, hanggang sa yun, hindi ako nakatulog dun sa biyahe, dun na kami mag-uusap. Mm. Mm. Yun, ganun ako mag-share. Isa pa lang ang bumangga sa ano ko na Pagkwentuhan. puro kalokohan na sinagot sa akin. Pilosopo. Puro kapiloso po. Mm. Mm. Sige, verse 29 tayo, ha? Mm. Pagkatapos ninyong tumawid sa ilog Jordan, habang kayo ay patungo sa lupain na ibinibigay ni Yahweh ang ating alahayam sa inyo upang ariin, inyong hahayag ang mga pagpapala habang kayo ay dumaraan sa bundok Gerizim at hahayag ang mga sumpa habang kayo ay dumaraan sa bundok Ebal. So, hindi pala sila tumayo. Apang pag dumadaan lang, nire-recite nila para Sandali po, sandali. kasi May sa nakalimutan ako. ibang nakasulat kasi, tatayo sila, isisigaw nila. Ayun pala, habang dumadaan. Okay. Ano yun, Sandali bro? po. Nakalimutan ko. Yung palang authority na sinasabi ko kanina, ibinaw daw ko din yun, yung authority na yun, na may paliwanag sa kanila. Pwede nyo rin sigurong hingiin yung authority na yun. Kasi base naman dyan sa nabasa ngayon. Eh. Oh, Yung langis, binibigyan ano? ka, binibigyan ka rin ng authority. Kasi nakikita niya yung pagsisikap mo eh. So bibigyan ka rin niya ng authority. Hingiin nyo rin sa Sa alahayang tamang yun. panahon, bro. Sa tamang Hmm. panahon, siguro. Hindi, ito yung tamang panahon sis. Hindi yung sinasabi mo na sa tamang panahon. Ito na yung tamang panahon. Yada. Kasi iningi ko rin yan na na wag mong pabayaan ng ang gisingin mo rin ang aking pamilya, hindi lang ako. Wag mo rin silang pabayaan. O, yung ko na yon, request ko na yon. Naghihingi na ako sa kanya ng authority noon. No, kaya nga yung mga bata mantakin nyo, meron akong kapatid na na hindi mo akalain makikinig sa'yo eh. Nakikinig sa akin eh. Kaya nagugulat din ako. I-try nyo rin mga kapatid. I-try nyo rin. Kasi hindi ako naniniwala na hindi nyo kaya eh. Alam kong kaya nyo rin. Hindi nyo lang siguro sineseryoso. Pero kung seseryosohin nyo yan, yung seseryosohin yung prime team na yun. Kasi pinaghihirapan nyo rin yung yung revision ng ng Torah. Na, nakikita naman ng alahayam yan. Kaya na rin nagsabi na kailangan hingin mo. Hingin nyo rin. Hingin nyo rin. Tama, bro. Salamat sa paalala. At Hingin nyo rin. ano, Kaya si Sis Rose, hingin nyo. Kasi oo. authority yan eh. Yung ano lang yung mga bro, naka-recorded tayo, ha. Ay nga pala, sorry. Pero hingiin nyo. Hingiin nyo Oo. yung alahayam. Karapatan nyo yun, hingiin nyo. Lagi Yung time naman team bro, yung lagi naman. time team na kasi time team ko rin siyang hiningi eh. Hindi ko nga lang alam kung talagang time team ko siyang hiningi, pero hiningi ko talaga siya. Oh. No, iba-iba yung ating iba-iba yung Oo. ating Pero subukan nyo rin. pinagagalingan. Okay. Subukan nyo rin. Subukan nyo rin. Mm. Okay, so Oh, sana sige. tayo Okay, verse verse 30. 30. Ang Mm. mga bundok na 30, ang mga bundok na ito ay nasa kabila ng ilog Jordan, malapit sa malalaking puno ng More sa dakong paglubog ng araw. Ito ay nasa kanluran sa teritoryo ng mga Kanaanite na naninirahan sa Araba sa palibot ng Gilgal. Ngayon, kayo ay malapit nang tumawid sa ilog Jordan
upang pumasok at angkinin ang lupain na ibinalik ni Yahweh ang alahayam para sa inyo. So, ibinalik ko parang, binawi, Oo. siguro ang lupain na binawi ni Yahweh. So, binawi ito, no? Binawi. Binawi ni Yahweh ang alahayam para sa inyo. Kapag kayo ay nakapasok na at nanirahan dito, siguraduhin ninyo na kayo ay mananatili sa tipan at susundin ang lahat ng mga batas, kautusan at mga tuntunin na aking itinakda sa inyo ngayon. Yada. Yada, ito ang salita ng alahayam, Yeah. lalwaya At saka alahayam. ano pa pala, Yada. maalala ko, nasa Ten Commandments yun. Nasabi niya, di ba? Nagbibigay siya ng pagmamahal, ng pag-ibig sa mga tumatanggap sa kanya. 1,000 salin lahi. Sa 1,000 salin na. Ibig sabihin, pinuputol niya na yung sumpa. Once na pinuputol niya na yung sumpa na yun kasi ganito yan mga kapatid eh. Kaya talaga ako pumasok sa Operian Heritage Conservatory. Unang-una, kasi gusto ko maputol yung sumpa. Yung sumpa na kung ano man yung nararanasan ng pamilya ko. Gusto ko yung sumpa na yun, maputol na sa akin. Sa akin lang, maputol na. Unang-una ko na yung Ten Commandments na yan. Sa GOD pa eh. Sa isang malaking Kulto. Poster, oh. Doon nga yun, tinago ko lahat ng mga maliliit na mga rebulto, yung mga nilagay ko sa basurahan, nilagay ko sa plastic na itim, tinapon ko lahat yun. Doon ko sinatakot ako doon sa 1 to 4. Kinatakutan ko ng gusto yun. Sabi ko, ito. Nadirito, para bang binuhusan ako ng ewan na yun ay tapon ko. Hanggang sa nakikinig ako doon sa isang sekta na namatay na rin yung nila, yung leader nila. Na ang kalaban niya ay itong isa ring sekta. Ngayon, hanggang sa dumating yung messenger, na doon ako nabuksan ng gusto. Ibig ko lang sabihin, yung direksyon na gusto ko maputol yung sumpa na yun. Yung sumpa na yun, yung sinasabi niya doon sa sa Ten Commandments. Yun ang pangako niya. So, ingin nyo rin na yung pangako na yun, maipatupad. Try nyo lang din. Isinama ko lang yun. Pero yun na yun. Isinashare ko lang din yung ko. Kaya, malay natin. Kaya ako naniniwala ko na yung generation na susunod na generation, meron na to eh. Paparating na yung isang generation na lalaganap na siya. Tapos susunod pa na another generation. Dadamit to. Naniniwala ako doon. Dadamit. Maaaring yung mga ibang kapatid natin, may mga pagkakamali pa na Pero ibig ko lang sabihin, may papasa na rin nila sa kanilang mga anak. At yung mga anak nila may papasa. Hanggang sa tawag nito. Parang ginto nga, madadalisay. Yan lang po ang share ko. Okay, maraming salamat mga kapatid at na-overtime na tayo. Ako. Pwede pa tayo ng isang music? Salamat mga kapatid. Okay. Be blessed mga kapatid. Shalom. Dalawang. Mula sa lipin ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Pelig naman, ang kapatid ni Joktan, ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Mga lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula
Sa Pakita mo yung ano? si Abela o Peracheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, dahing Omer ay di lagi matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan. Sa lupang pangako din sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng isang umirya. Alayang, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang tinagulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angkan ng Isaya, siya ang pinagmulan. Ang lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula, mula sa lipi ni Adan, si Abela o Peracheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo. Tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay di lagi matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan. Sa lupang pangakong leming sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng isang umirya. Alayang, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Alayang, lupaing upir, ibangon mo sa silangan. Alayang, ibalik mo siya